Ngayong araw sa Araw ng Kalayaan, nakamit ng Ukraine at ng United Kingdom ang tunay na tagumpay sa magkatuwang na paggawa ng mga makabagong missile. Si punong ministro ng Britanya na si Burnham na dumating ngayon sa Kyiv ay misteryosong naghayad na tutulungan ng London ang sandatahang lakas ng Ukraine na wasakin ang mga misail ng Russia bago pa man ito may lunsad patungo sa mga lungsod ng Ukraine. Ipinapahiwatig nito, gaya ng inyong naunawaan, na magkakaroon ang sandatahang lakas ng Ukraine ng bagong uri ng sandata na kayang umabot ng malayo sa Russia at umatake sa mga misail at mga panglunsad sa teritoryo ng Russia. At heto, kalaunan ay nailatag na ang mga baraha. Opisyal na pinayagan ng United Kingdom ang kumpanyang Europeo sa depensa na MBDA na ibigay sa Kyiv ang mga lihim na datos tungkol sa mga British na bahagi para sa mga misail na malayuan na Scalp. Ito ay ang French na katumbas ng British na mga misail. Mga missile na Storm Shadow. Ang desisyon ay mapapahintulot sa Ukraine at Pransya na simulan ang lokal na produksyon ng mga munisyon sa teritoryo ng Ukraine. Ibig sabihin, ang Ukraine mismo ang gagawa ng ganitong uri ng mga missile para sa sarili nilang paggamit. Pero hindi pa ito ang lahat. At dito, nagulat tayo sa magandang ginawa ng Britanya sa kabila ng lahat ng sigaw at banta ng mga Ruso. At inanunsyo rin ang pagpapalakas ng depensa laban sa impapawid. Pero hindi ko muna ilalantad lahat ng detalye ngayon. Tara, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Ako si Alexei Pechi at bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Kaya, gaya ng tiyak na natatandaan ninyo, ilang araw lang ang nakalipas, ang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov matapos ang mga pampublikong pahayag na ginagamit nga ng Ukraine kabilang ang mga British drone para sa malalayong pag-atake sa Russia, nagsimulang magbanta sa Britanya ng kung anong sagot o ganti. Hayagang sinabi ng mga otoridad ng Britanya na oo, totoo ito. Nakalahating taon nang ginagamit ng Ukraine ang purong British na mga drone para umatake sa mga mababangis na Ruso. At mga bandang ganoon, sinabi ni punong ministro ng Britanya na si Burnham na patuloy na tutulong ang London sa Ukraine sa abot ng kanilang makakaya. At doon sinabi ni Sergey Lavrov ang kanyang pahayag at ito ang CP. Nakakalungkot para sa Britanya kung kakampi sila ng Ukraine hanggang sa huli. Iisa lang ang ibig sabihin nito, binalaan ng presidente tungkol sa aming karapatang kumilos sa kahit anong bahagi ng pandaigdigang karagatan. Kung may sinuman na manghihimasok sa aming mga interes at sa aming ari-arian. May karapatan din kaming ituring na direktang pakikilahok ng mga puwersang misail ng Britanya sa mga pag-atake sa Russian Federation na ipinagmamalaki nilang inihayag. Bilang pakikilahok sa digmaan kasama ang lahat ng kaukulang mga kahihinatnan. Alam nyo, kung inisip ng mga tao sa Kremlin na pagkatapos ng mga pahayag na ito ay matatakot ang mga Briton, nagkakamali sila ng malaki. Sa kabaligtaran, sa tingin ko, lalo lang nitong ginanahan ang mga Briton. Ang punong ministro ng United Kingdom na si Andy Burnham sa kanyang pagbisita sa Kyiv na yon sa okasyon ng ika-35 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sinabi niya na handa siyang makipagtulungan sa ating bansa upang ang mga puwersa ng depensa ng Ukraine ay makatanggap ng mas matibay na suporta kaysa dati. At narito ang kanyang sinabi. Hindi lang ito tungkol sa depensang panghimpapawid, kundi pati na rin sa pagpigil sa Russia na magpalipad ng kanilang mga missile sa pamamagitan ng mga parusa na pinuputol ang mga military supply chain ng Russia sa tulong ng pagsira sa mga missile bago pa man ito may lunsad patungo sa mga lungsod ng Ukraine. At sa tulong ng suporta sa Ukraine sa pagbuo ng mga bagong teknolohiya at pagpapalalim ng ating industrial na kooperasyon. At ngayon, nalaman na natin na pinayagan ng United Kingdom ang pagbubunyag ng mga lihim na teknolohiya upang sa Ukraine ay maaring makagawa ng isang cruise missile na gawa ng Britanya at Pransya na magiging insentibo para sa Kyiv sa kanilang pagsusumikap na palakasin ang kakayahang umatake ng daan-daang kilometro sa loob ng Russia. Nalaman din na nais ng Paris at Kyiv na makapagtayo ng linya ng produksyon sa Ukraine para sa paggawa ng air-launched cruise missile na Scalp bago matapos ang taon na kilala sa United Kingdom bilang Storm Shadow. Ang pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa mga British na bahagi ng mga missile ay isang mahalagang hakbang patungo sa layuning ito. Na dinevelop ng European na tagagawa ng armas na MBDA, ang Scalp ay isang konbensyonal na pangmalayuang sandata para sa malalimang pag-atake. Ang mga inangkat na bersyon nito ay matagumpay na ginamit ng Ukraine laban sa mga pinatatag na target. Kabilang na noong Nobyembre. Noong Oktubre ng taon, unang ginamit ang mga missile na ito laban sa mga target sa teritoryo ng Russia. At ngayon, halos 2 taon nang lumipas, pero patuloy pa rin nagbabanta ang mga Ruso. Ibig sabihin nito ay pakikilahok sa digmaan. Ganito kami sasagot, hindi ito magiging madali para sa inyo. Ang missile na ito na may turbojet engine ay may pinakamalayo na abot na 550 kilometro at kayang magdala ng 400 kilong high explosive penetrating warhead.
Pagkatapos ng paglulunsad, gumagamit ang missile ng kombinasyon ng panloob na sistema ng pandigdigang nabigasyon at nabigasyong sumusunod sa tabas ng lupa kasama ang infrared na seeker at mga algorithm para sa automatikong pagkilala sa target para makamit ang mataas na katumpakan sa anumang kondisyon ng panahon. Ang missile na Scalp ay inilulunsad mula sa mga Ukrainian na fighter jet na Su-24 o Mirage 2000 at sinusubukang iwasan ang mga sistema ng depensa sa impapawid habang lumilipad ng napakababa kasunod ng tabas ng lupa habang lumilipad. At ito ang mahalaga, napansin na sa Ukraine, ang paggamit ng missile na ito ay nakatuon sa pag-atake sa mga tagong target militar gaya ng mga command bunker. Na mas mahirap gawin para sa mas magagaan na drone na ginagamit ng Kyiv para tamaan ng mas bukas na mga target tulad ng mga refinery ng langis o mga bodega, wild berries o oson. Bukod pa rito, ang parehong missile na ito ay susubukang subaybayan at sirain ang mga ballistic missile launcher ng mga Ruso malapit sa hangganan. Nakakatawa rin na pagkatapos ng lahat ng malalakas na banta ni Sergey Lavrov, literal na 6 na araw lang ang nakalipas. Nayon sa Kremlin ay inulit lang ulit na ang United Kingdom ay nakikilahok sa digmaan at nagbubuhos ng langis sa apoy ng paghihingalo. Sinabi nila na, "Ngayon siguradong maghihiganti na kami." O sige, dati hindi pa. Pero ngayon, sigurado na. At ilang taon na naming naririnig yan. Pero ngayon, kailangan talaga nating tingnan ng malinaw ang sitwasyon, ang ating sarili dahil ayon sa pahayag sa United Kingdom, maaring abutin ng ilang taon ang pagpapalawak ng produksyon. Pero ang punong ministro ng United Kingdom na si Andy Burnham ay nagsabi na sinusuportahan ng London ang Kyiv sa pangmatagalang panahon, kaya handa silang magbigay pa ng mas maraming mga missile. Sa pag-asang sa hinaharap ay makakaya ng Ukraine na maging ganap na self-sufficient kapag nakuha na nila ang teknolohiyang ito. At sa pagtatapos ng bahaging ito ng balita, babanggitin ko ang sinabi ni Andy Burnham. Hindi dapat mag-alinglangan ang mamamayang Ukrainyano. Sinusuportahan kayo ng United Kingdom ngayon at patuloy kayong susuportahan hanggat kinakailangan. Ang seguridad ng Ukraine ay seguridad din natin. Pero gayon pa man, hindi pa rin nalulutas ng Scalp ang problema ng kakulangan ng Ukraine sa mga depensibong missile tulad ng sistemang Patriot. Isang kahinaan na lumitaw nitong mga nakaraang linggo na may mapanirang mga epekto nang magpakawala ang Russia ng maraming sarili nitong mga misail at drone. Bunga ng mga pag-atake, nasawi at napatay ang 12 ng mga Ukrainian na sibilyan. Paalala, ipinakita ko sa inyo ang mga larawan ng mga bakanteng Patriot launcher malapit sa Kyiv na ilang linggo na hindi man lang nakakaputok ni isang beses dahil wala ng mga Patriot na misail. At ngayon, ang tagapangulo ng European Commission na si Ursula von der Leyen na dumating din sa Kyiv bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Ukraine, imihayag na maglalaan ang European Union ng mahigit 6 na bilyong euro sa Ukraine para palakasin ang kanilang air defense. Narito ang kanyang sinabi. Sa Araw ng Kalayaan ng Ukraine, ipinapakita namin ang aming matatag na suporta. Ngayon, inaprubahan namin ang 6.1 bilyong euro para sa mga sistema ng depensang panghimpapawid at panlaban sa misil, mga misel, amunisyon at mga radar na agarang kailangan ng Ukraine. Ang Europa ay kasama ninyo ngayon, bukas at hanggat kinakailangan. Maligayang Araw ng Kalayaan. Hanggang dito na lang muna ang inyong opinyon. Ang inyong mga konklusyon ay isulat sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.